Magandang araw po sa ating lahat. Yun nga po dahil wala namang bumibili sa aking munting tindahan, kaya ito ako ay naglilinis ako ng aking mga bulaklak. At syempre nga hindi talaga maiwasan sa mga kapitbahay na mga pitbahay at manggulo. Gusto ko nga sana ay kapag mag-video ako ay wala akong kausap. Uy, pero hindi natin kasi maiwasan ang mga kapitbahay nating mababait. Siya pala ang aking hipag. Mahilig siya kasi pumunta dito sa aming bahay at nanonood sa aming mahiwagang TV na sira-sira. Minsan nga kapag nanonood sila at wala ang aking ama ay naku, hindi po sila nakakapanood. At syempre naman talaga tamad akong mag-ayos. Kahirap naman kasi mag-ayos ng aming TV. Uy, ang layo na ng aking pinag-uusapan ay kinukwento pala. Ito nga pala ay nagbibideo ako ng aking mga bulaklak dito sa aming paligid ng aming bahay. Sayang nga pala ang aking bulaklak nung naoperahan ako ay naku, akala ko nga mamamatay na lahat na ganitong bulaklak ko. Hindi nga nila nadidiligan o naalagaan. Ang aking ina naman ayaw niya akong maglilikot-likot sa mga paligid-ligid. Ay! Uy, umaanda na naman ang aking kagalingan sa pagtatagalog. Ayun na nga po, ayaw ng aking ina na maggagalaw-galaw ako. Ay sino naman kasi ang makagalaw ng bago pa lang uupirahan. Pero hindi ko talaga maiwasan na magdampot-dampot sa paligid ng aming bahay. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali sa iisang upuan. Gusto ko kasi na magtanim-tanim ako ng bulaklak kahit hindi ko naman naaalagaan ng maayos at tumataba. Mahilig talaga ako magtanim ng mga bulaklak kaso nga hindi ko alam kung paano ko sila ipapataba o yung gaganda ang kanilang mga katawan. Tama ba? Yun na nga ang diferensya dito kapag magtatanim ako ng mga bulaklak ay mayroon akong kunting kontrabida. Ang aking ina kasi kapag makita niya na naggagarden ako or nagtatanim ako sa paso ng mga bulaklak ay naku, sinisiksikan niya ng ibang bulaklak kasi daw maganda raw iyon. Kapag sinasaway ko ang aking ina na huwag niyang tataniman yung mayroon ng tanim, ang sabi ko sa kanya, aking ina, itanim na lang natin sa walang tanim ng mga bulaklak. Pero ayaw niya talaga, gusto niya talaga isiksik yung mga bulaklak na nakukuha niya sa kanyang mga kaibigan. Mahilig medyo naman magtanim ang aking ina ng bulaklak. Pero kapag tinamad na siya ay hinahayaan niya na lang diyan at hindi niya na lang aalagaan. Ako naman kapag nakikita ko na kawawa na yung kanyang bulaklak, kahit papano ay dinidiligan ko. Pero kapag makikita niya na medyo maayos na ay kukunin niya na ito dahil sabi niya bulaklak niya daw ito at pwede niya na daw ibinta. Problema ko nga lang yung hindi ako marunong magtanim o mag-ayos ng mga bulaklak. Basta ako magtanim kahit walang ka-design-design. Uy! Yung wala bang parang walang kabuhay-buhay. Basta importante na itanim at medyo wala siyang damo. Okay na yun sa akin. Naaalala ko tuloy ang aking ina yung nagkaroon ng COVID-19. Diba naging uso-uso yung pagtatanim ng mga iba't ibang mga bulaklak. Lalo na yung parang mga badyang-badyang. Natatawa talaga ako sa aking ina dahil kahit gabi nandun pa rin siya sa kanyang garden daw o mga tinataniman ng kanyang mga paso ay bulaklak. Tapos mahilig na siya pumunta sa mga gubat. Nakakalayo sila sa mga iba't ibang gubat o lugar. Kasi nga nangunguha sila ng mga yung parang badyang-badyang sa kagubatan na ibinibinta nila tuwing Sabado. Yung pumupunta nga ako sa bayan ay wala na akong nakikitang mga putas.
ay meron din akong nakikita pero paunti-unti na lang. Ang karamihang nakikita ko sa kanilang mga papag ay puros damo na sa kagubatan. Uy! Pero yung iba talaga ay naku na pagkakitaan nila ang mga damo sa kagubatan. Minsan kasi sa isang piraso ay naibibinta nila ito ng 500 o 1,000. Depende sa ganda ng kanilang nakuhang mga halamang gubat. At sa mga oras na ngayon ay pinapagalitan na namin ang aming ina. Uy, baliktad na ata eh. Pero totoo talaga, sinasaway namin ang aming ina minsan kasi hindi na siya kumakain. Lagi na lang siya dun sa kanyang kabulaklakan. Uy! Pero yun, yung naibibinta niya pa yung mga bulaklak na mga badyang-badyang agoy. Araw-gabi siya dun nagtatanim. At yung masakap nga, grabe natatawa ako yung katatanim niya lang kinabukasan, ibininta niya na. Hindi ko alam kung anong nangyari dun sa nagbili. Nagalit ba siya o natawa? Lagi namin silang sinisita. Pero ikaw lang ang papagalitan. Yun na po, babalik na tayo dito sa aking pagtatanim. Ayan yung aking munting sili. At syempre naman ay may kasama siyang mga bulaklak. At yun na nga po, mabunga talaga ang aking sili. Kaso nga, pinipitas ko siya kapag mayroon akong nakikitang hinog. Tapos ito yung bulaklak niya, parang pink and yellow. O parang ganun, yellow.